Hello, mga kapatid. Ah, Nandito po ako ngayon sa aming paglingan sa Siyan Pulo. Nais ko po mahagi sa inyong salita o sa pagiging matapang sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon kami ay nagtitiman ay ang gamit ko dito ay ang solar. Solar po. Kasi wala pong kuryente pa dito. At saka yung kandila. At saka nakakulang po ako dito. Yan. Yan, nakakulang po ako dito. At isa lang ako dito dahil pagtatalim ako ng mga gulay at prutas bukas at magtatabas ng mga damo. Kaibigan, mga kapatid, mga minamahal ko kapatid, tayo po ay magdadasal at magpa-Bible study. Kaibigan, kapatid, kung naranasan niyo ba itong ganitong sitwasyon nung tayo ay mahirap pa at hanggang ngayon mahirap din ako. Kayo siguro ngayon ay nagiging mayaman na kayo, nakadikotsi at naka-aeroplano at ako lang ay isa lamang nakatapag-tricycle. Para kaibigan, ano man ang ating kalagayan natin sa buhay, dapat po natin manalangin sa ating Panginoon at mag-Bible study. O manalangin tayo. Kahit ako nag-iisa ay magbabasa po ng mensahe ng salita ni Diyos upang ipahayag sa inyo kung paano kayo magiging matapang sa pananampalataya. Alam man ang iyong mga kalagayan sa buhay, mahirap ka man o mayaman, kailangan maging matatag ka. Sapagkat ang buhay natin ngayon ay sandali lang. Maaaring bukas ay wala ka na. Kaya ang bukas, hindi po natin alam ang bukas kung tayo ay magigising pa. Kaya sa gabi, tayo po ay manalangin sa Diyos upang ingatan tayo ng mga tigil na mga kapatid. Ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang mga devil ay hindi po makakalapit sa atin sapagkat siya ay nagtuturo ng masama. Ang ating pong alalayan at ating tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya pag-aralan po natin ang bagong tipan, ang bagong Biblia, mga kaibigan. Nakinig po kayo at manood. At kung may mensahe naman kayo, pwede naman po kayo mag-comment, mga kaibigan. Sapagkat ang aking pinagmamalaki ay ang ating Panginoong Diyos Jesucristo na nasa langit. Sapagkat tayo ay hindi natin alam ang ating buhay. Hindi natin alam ang bukas kung ano ang mangyayari sa atin. Ngayon, mahirap tayo. Bukas ay mayaman tayo. Kaya, ang kayamanan natin sa buhay, kailangan dun tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. Kasi dito sa lupa, mag-impok ka na napakaraming tao ay maaari kang pagnakawan o patayin sa pamamagitan ng iyong kayamanan at gawang ka pa ng masama ng iyong kapwa. Pero kung ikaw ay mahirap at mayaman ka sa ating Panginoon at ikaw ay pagpapalain at ililigtas ka at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang pangako po sa atin ng Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, alam niyo na,
tayo ay dadako sa ating babasahin tungkol sa ating mga gagawin at babasahin tungkol sa magandang balita, Biblia. Sige mga kapatid. Makabasa dito kapatid sa 1 Corinto 16 talata 13 hanggang 14. Ulitin ko. 1 Corinto talata 16 talata 13 hanggang 14. Kaibigan, babasahin ko to at kayo ay makikinig. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, maging handa kayo at maging matatag sa pananampalataya. Maging matapang kayo. Oo. Kailangan maging matapang kayo kung ano ang inyong kalagayan sa buhay. At magpakatibay. Yan. Pakatibay. Di ba? At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Di ba? Ayan, napakaganda yung mensahe ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi na ating Panginoong Hesus Kristo sa Juan 10, talata 30, na sinabi niya na ako noon at bukas at magpakailanman. At sinasabi niya na ang Ama at Anak ay iisa po lamang. Diba? Ang Ama nasa langit at ang Anak ay iisa po lamang. Bakit siya nagkataong tao? Siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya kapag nakita natin ang ating Panginoong Hesus ay siya ay banal na espiritu at katotohanan. Kaya nga sinasabi rito, maging matatag kayo. Bakit sinasabi niya maging matatag kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya? Kaya mga kapatid, tayo ay kahit ikaw ay nasa kasulok-sulukan na kabundukan, gaya ko, nasa kabundukan po ito, nasa tuktok ito ng bundok ng Upper Kilingan. Tatanim po ako rito, nagdadamo at nagtsatsaga para sa pagkain ng kinabukasan. Kaya, mga kapatid, tayo po ay maging magpatatag sa ating sarili sapagkat yan ang ninanais ng Ama. Sumamba tayo sa kanyang banal na espiritu at katotohanan. Ang sinasabi dito, maging matapang kayo. Hindi naman ibig sabihin na papatay kayo o kaya magiging salbahe kayo o kaya magiging matapang kayo sa pamilya nyo o sa mga kaibigan. Sabi niya matapang. Pero ang ibig sabihin ng magiging matapang ay tayo ay magiging matapang tayo sa pananampalataya at huwag tayong matatakot na kung ano ang mangyayari sa atin. Pero ang gagawin natin na maging matapang, huwag po tayong gagawa ng masama. Tayo ay puprotektahan kung may gagawa man ng hindi maganda sa atin,
tayo ay poprotektahan sapagkat nababalutan tayo ng banal na espiritu, nagkakaroon tayo ng baluti sa katawan at sa buong katawan, tayo ay pinapagaling ng Diyos na kapangyarihan sa lahat. Iniingatan tayo. Maging ikaw man ay construction boy o agriculture, ikaw man ay halimbawa magsasaka, o ikaw man ay halimbawa ay karpintero o construction boy, ikaw man halimbawa driver, o ikaw man halimbawa ay konsihal o chairman, lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging matapang tayo. Chairman o kaya pupunta sa konsihal, mayor, congressman, maging senador, vice president o presidente ng Pilipinas. Kaya ang aking mensahe ay hindi po lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sapagkat sinasabi ng Panginoon na tayo ay ipahayag natin sa buong mundo ang kanyang inuutos. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magpagaling kayo ng mga may sakit sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magbabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Saan ka man pumunta, halimbawa, bago ko matulog dito, ako ay mananalangin muna upang magpasalamat sa Diyos sapagkat buong maghapon ay nakapagtrabaho ako. Pagising naman sa umaga ay magpapasalamat ulit sa Diyos at magkikipag-usap na patawarin ng ating mga kasalanan. At ingatan tayo sa ating mga gagawin para hindi tayo maaksidente, hindi tayo mapaano. Iingatan tayo. Kailangan natin ng pagkain, bibigyan niya tayo ng pagkain at tayo naman magtatrabaho. Trabaho ng marangal, matuwid. Ang nais ng ating Panginoon ay maging malinis tayo sa ating sarili. Hindi lang yung magliligo ka at hindi lang yung magpakalinis ka, kundi ang ating sarili ay huhubarin na natin ang ating gamit o hubarin na natin ang dati nating kasuutan. Alam mo yung mga kasuutan natin? Halimbawa, ang mga kasuutan natin ay maglalasing. Alisin na po natin yan. Kung tayo ay lasinggo, alisin na po natin yan. Pwede naman uminom ng konti para sa digestion ng ating bituka. Pwede naman ganon. Alisin mo yung pagsisinungaling. Alisin mo yung mga bisyo, sugal, sigarilyo. Alisin mo yung paninirang puri. Alisin mo na yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Hindi ka napapatay. At ikaw ay magkakaroon ng paggalang sa iyong kapwa, sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, at sa mamayan. Pagkat ikaw
ay binago na ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sapagkat yan ang kanyang inuutos sa atin para anuman ang mga masama na mga nasa paligid, mga masamang espiritu ay sila ay aalis sapagkat tayo ay napapalutan ng banal na Espiritu sa ating Panginoon Kristo ay mananatili sa ating puso. Kaya magpakapag tayo at maging matatag sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Hesus. Diyos namang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa buhay na pinagkaloob po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob po sa amin, sa mga pera na tatanggap namin at sa aming mga pangkalusugan, Panginoon. Salamat, Panginoon. At iniingatan mo kami sa aming mga ginagawa at kami ay kumikita sa aming mga trabaho upang magamit po namin, Panginoon, sa aming mga pangailangan, sa aming mga pang-araw-araw. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala sapagkat pinapatawad po namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at ilayo mo kami sa lahat. Ang lahat nito ay nagpapasalamat po ko, Ama, sa pangalan mo, Jesu Cristo na aming Diyos. Amen. I love you, friend. I love you, mga kapatid. At sa lahat, lalong lalo na sa ating Panginoon. I love you, God. God bless us.